Diba? So, I can do all things through you. Magawa po natin lahat dahil po sa Panginoon. Nothing is impossible with God. Okay? Kaya nga po, dapat tayong maniwala sa Kanya, dapat tayong lalapit sa Kanya, kasi ang Panginoon natin po ay pwede niya gawin lahat. Mga imposibleng bagay na hindi natin kayang gawin, magagawa po ng Panginoon. That's why I said, just do your best and God will do the rest. Because ginagawa lang natin ang kaya natin gawin, pero ang di natin kaya ay kaya po ng Panginoon. God will do the rest. So, that's why God is so good. He loves us so much. Kaya malapit na naman po tayo mag-celebrate ng Christmas kasi Christmas talks about the love of God, how He loves us. So, mahal po talaga tayo ng Panginoon. Kaya nga po, the Word of God said in Jeremiah chapter 31 verse 3. Jeremiah 31 verse 3. Okay? I have loved you with an everlasting love. Wow, ang ganda naman, di ba? I have loved you with an everlasting love. Talaga, ang Panginoon natin, minahal po tayo ng Panginoon. Hindi po temporary na pagmamahal. Sabi nila, walang forever. O, totoo talaga. Walang forever dito sa mundo. Nothing is forever. Kasi kahit nga tayo, hindi naman tayo forever, di ba? Wala naman, lahat ng bagay na nakikita ay hindi forever. They are all temporary. Ang hindi po nakikita, yan po yung eternal. Okay? So, what can you see? Lahat po na nakikita mo dito are temporary. Mga unseen po, that is eternal. So, kaya nga po, pasalamat po tayo sa Panginoon na nagmamahal sa atin ng eternal. Hindi po temporary na pagmamahal. Tayo po pag nagmahal, pag nasaktan, pag nasira yung natin, bakit? Hindi na po, wala na po yung pagmamahal, tapos na po lahat. Kaya po, pasalamat tayo sa Panginoon na ang Panginoon natin, He never changed. Patuloy po siya nagmamahal sa atin. So, take note, ang ganda pong verse na ito, Jeremiah 31 verse 3. Okay, I have loved you with an everlasting love. That's the only eternal ang Panginoon natin. Therefore, I have continued my faithfulness to you. I have continued my faithfulness to you. You see, God is so faithful. Faithful po ang Panginoon natin. Hindi po tayo pinababayaan ni Lord kahit saan po tayo pumupunta. Hindi lang nila alam kung anong pinagdaanan namin dito sa Japan. Ang daming hirap kaya pinagdaanan namin. Hindi namin pinagsasabi. Hindi namin para mga ganito, grabe. We always exalt God and praise God. Ganyan na po. Na sabihin mo na God is so great. Kasi hindi naman talaga tayo pinababayaan ni Lord kahit anong hirap pinagdaanan natin, di ba? So, instead of parang sabihin mo anong hirap pinagdaanan mo, palagi ka lang ganito, sabihin mo, i-declare mo yung kapangyarihan ng Panginoon kasi hindi naman tayo pinababayaan ni Lord. Di ba? So, instead of declaring na parang wala ka nang magawa, wala ka nang mabuhos sa buhay, mas maganda sabihin mo yung positive ang outlook mo sa buhay kasi God can do everything. Nothing is impossible with God. Kasi pwede po gawin ng Panginoon lahat. Ang hindi natin kayang gawin, magagawa po ng Panginoon. That's why, yung lahat ng experience po natin sa buhay, anumang hirap pinagdaanan po natin, mas maganda pa yung i-declare mo yung kabutihan ng Panginoon kaysa isasabi mo yung mga always yung wala kang magawa, parang down ka na talaga sa buhay mo. No. Exalt God and He will exalt you. Diba? Itataas mo lang yung Panginoon. I have loved you with an everlasting love. Wala nang nagmamahal sa'yo. Nandyan yung Panginoon, minahal ka ng Diyos. Diba? God loves you. So, huwag kang manghihina. Huwag manghihina po kasi nandyan naman ang Panginoon na nagmamahal po sa atin palagi. Hindi po tayo pinababayaan ni Lord. Okay? He is always there for us, who loves us so much. That's why, minahal po tayo ng Diyos. So ano pong sukli natin ngayon sa Panginoon? Ano pong dapat natin gawin? Kasi ang Diyos nga natin nagmahal sa atin. Mahalin din natin siya. Diba? Totoo lang. Ang Panginoon, grabe ang pagmamahal niya sa atin. Kaya sinabi niya, therefore, I have continued my faithfulness to you.
So bagay po nagpapatuloy na ang kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya kinakanta natin palagi, kay buti-buti mo, Panginoon. Ang iba nga, buti-buti na. Di ba? So, pinakanta po natin yung faithfulness ng Panginoon, kay buti-buti mo, Panginoon. Kasi, pabuti nga talaga ang Diyos eh. Ang bait ng Panginoon, He's really faithful. So, declare that God is so good to you. Kasi pag hindi mo yan sasabihin, magpasalamat sa Panginoon, ang kasunod niyan ay magkukomplain. Magkukomplain po sa Panginoon. So, love God. Today's message is loving God. Because He loves us, we ought to love God. So, kailangan natin mahalin siya. So, what can we expect to those who love God? Ano mang makikita natin sa buhay nila kung mahal nila ang Diyos? Those who love God will possess this letter L. Yung nagmahal sa Panginoon, itong tatlo po na letter L, nandyan po sa kanilang buhay. Number 1 po, those who love God longs to worship Him. Those who love God I'd love to help, longs but to you need to update. worship Him. Okay? Those who love God longs to worship Him. Okay? Psalm 42 verse 1. Psalm 42 verse 1, the word of the Lord said, as a deer longs for a stream of cool water, so I long for you, O God. Wow, ang ganda naman pagkasabi, di ba? So, yung deer longs for stream water, yung mga animals po, talagang maghanap yan. Yung kambing nga, pag-alagaan mo, tagyan mo ng tubig. Di ba? Talagang maghanap ng tubig yan. Di ba? So, tayo po, ano bang kulang sa ating buhay? Para bang dissatisfied tayo sa buhay? Okay? Unsatisfied. Okay? Walang satisfaction. Ano bang kulang? Panginoon yata. Diba? Ang isang tao na inuuhaw po, hahanap talaga ng tubig. Ay, sino yung living water? Ang Panginoon naman natin Sabi nga ni Jesus sa John 4:14, John chapter 4 verse 14, but whoever drinks of this water that I will give him will not be thirst again. Hindi po siya uhawin pa uli. So, sino yung magbibigay ng satisfaction po sa buhay natin? Hindi po lahat ng kayamanan dito sa mundo. Hindi po yung lahat na makakamit natin dito sa mundo. Ang satisfaction po, ang Panginoon natin. Kaya, nagsusumikap lang po tayo, yes. Kasi kailangan din natin gumawa ng paraan. Kailangan natin magsumikap. We do our best. Lahat, trabahuin natin para po maprovide ang ating pangailangan. Yes po. But above all, isipin natin, ilagay natin sa puso natin, ilagay natin sa ating isipan na wala pong makapagbigay ng satisfaction po sa buhay natin, yung full contentment po sa buhay natin, ang Panginoon lamang. Kaya nga po, anumang busy natin dito sa mundo po, kailangan natin mag-spend time para sa Panginoon. We need to spend time worshiping the Lord, declaring His faithfulness to us. Kahit saan ka po, di ba? You always acknowledge God na ang Panginoon po ay faithful sa ating buhay. Ang Psalm 42 verse 2, ang verse 2 po nagsabi, I thirst for you, the living God. The living God. Buhay na Diyos, hindi po patay na Diyos. Ang ating Diyos po ay buhay, hindi po patay. Di ba? When can I go? Okay, when can I go and worship in your presence? So, ang tao po na may long talaga na magsampa sa Panginoon, maghahanap talaga ng paraan. Hanap talaga ng paraan. Hindi siya natatakot. Di ba kasi hanap ng paraan? Ang iba nga binabawalan na nga, between life and death Yung iba nga sa ibang lugar nga, bawal na magsampa talaga sa kanila Sa atin nga, virus lang dito, di ba? Virus. Sa kanila po, patayan talaga sila Pag hindi na sila bawal talaga magsampa, pero hahanap sila ng paraan doon sa kuweba, ano na ginagawa nila. Kahit kamatayan ang nakataya sa buhay nila, hahanap po talaga sila ng paraan to worship God. Kasi alam natin na worshiping the Lord is very important. Worship the Lord and His blessings will be upon your food and water. You see? The blessings of the Lord brings wealth and He has no trouble to it. Kaya nga po, we need God's blessing, we need God's protection above all. So, yan po,
sabi na, when can I go? When? Kailan? When can I go and worship in your presence? So isang tao po, nag-ano na, pagka Sunday na yan, maghahanap na yan ng paraan. Saan kayo simba ngayon? Hindi yung saan yung time mamamasyal ngayon? Sunday na nga, mamamasyal. Inuna pa yung pamamasyal, hindi pa inanap. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You see? So, kailangan natin po. Alam naman natin na pag unahin mo yung Panginoon, kasunod, blessing. Unahin mo yung pera, ibang kasunod yan, wala nang laman. Diba? Pinagbibisihan natin ang gusto. Alam mo ba yung busy na word? Okay? Busy na word, B-U-S-Y. Ang meaning po yan, body under Satan's yoke. Body under Satan's yoke. Kaya pag-iyuguhan ba, parang wala ka na magawa kasi wala ka ng time sa Panginoon kasi nayuguhan ka na, ang bigat-bigat na sa sarili mo. Wala ka ng time sa Panginoon eh. Naubos na ang time natin para sa ibang gawain. Ang pinaka-importante, yung Panginoon. Kaya nga last Sunday, nag-preach pa ako, kung pwede nyo matingnan, about Mary and Martha. Diba? Sabi ni Jesus kay Martha, sabi niya, si Mary po nakuha niyang pinaka-the best, pinaka-better. Siguro good ang ginawa mo kasi busy ka dyan. Good ang ginawa mo kasi busy ka dyan. Diba? Busy ka sa pag-prepare ng food, busy ka sa paggagawa ng pagkain. Pero nandoon naman si Jesus ba? Hindi naman siya magtatagal doon, di ba? So yung pagsamba po hindi naman magtatagal Ilang minuto lang naman So, si Mary nakinig doon sa kay Jesus, pero si Martha na busy. Maganda naman yung ginawa niya, na busy lang po siya. So good naman yung ginawa niya, but not better. So ano ba yung pinaka-better? Time that we could spend worshiping the Lord. So we need to worship Him. So, yung isang tao po na mahal niya ang Panginoon longs to worship God. Isang letter L yun, longs to worship God. When can I go and worship in your presence? So why we should long for God? Tingnan mo yung ang Psalm 73 verse 25. Psalm 73 verse 25. What else do I have in heaven but you? What else do I have in heaven but you? Since I have you, nandiyan ka na sa buhay ko, what else could I want on earth? Parang nandiyan na nga lahat. So, nandito ka sa buhay ko, Panginoon, ano pa ang gusto ko dito sa mundo? Nandiyan ka na naman, di ba? So, because in Him, we can experience contentment. You see? So, kaya nga natin sambahin ng Panginoon kasi nandyan na sa Kanya yung contentment. Sabi nga dito sa Psalm 73 verse 25, what else do I have in heaven but you? Isa lang naman nandun sa langit ang Panginoon. Diba? May iba pa bang Diyos? Diba? Siya lang. Yeah? Okay? Since I have you, nandiyan ka na sa buhay ko, what else could I want on earth? What else could I want on earth? So, ang verse 26 nagsabi, my mind and my body may grow weak, but God is my strength. He is all I ever need. So, siguro manghihina itong katawan natin. I repeat, my mind and my body may grow weak. Okay? But God is my strength. He is all I ever need. Siya po yung kinakailangan natin. Okay? Siguro manghihina itong katawan natin, masama ang pakiramdam natin. Tingnan mo yung isang tao pag wala nang magawa sa buhay, sasabihin na ng doktor, 6 months ka na lang, 5 months ka na lang, 3 months ka na lang. Di ba? Ang last resort mo, Panginoon na ngayon, lapitan mo ng Panginoon, Lord, sabi ng doktor, 3 months na lang daw ako. Di ba? Siya naman ang puntahan natin. Because He is the source of life. Yung mga doctors, mga lahat po ng mga instruments po dito sa mundo, nagamit ng Panginoon para sa atin, instrument po sila. They are good instruments. But above all, we need God. He is all we ever need. Siya po talagang kailangan natin. So, ang nagmahal po sa Panginoon, longs to worship Him. Longs to worship God. Kailangan natin pagsapahin po Panginoon. Okay? Now, number 2. Okay? Those who love God, okay, lives to love God and fellow men.
leads to love God and fellow men. Kanina, longs to worship God. Now, pangalawang L, lives, mabubuhay, to love God and fellow men. So love the Lord and love your fellow men. Dalawa lang pong klase sa pagmamahal dito sa mundo eh. May tinatawag na vertical love, love para sa Panginoon. May horizontal love para po sa tao. So unahin mo pagmahal ng Panginoon, mahalin mo ang tao. Kasi pag mahal mo ang tao, hindi mo sisirain ang buhay nila, hindi mo pagsabihan ng hindi maganda. Tapos ichichismis mo. Kasi ako hindi ko talaga buhay ang pakialaman ng buhay ng ibang tao. Ayaw ko. Kaya nga, pag naririnig ako, sisirain yung buhay ng ibang tao, ayaw ko makikinig kasi baka ako na naman ang sisirain. Di ba? Kasi po, we need to love God and respect your fellow men. Ano po yun? Di ba? Di ba yung love as letter L? Letter L po. Wala naman, hindi naman Q siguro ang love. Di ba? Letter L. So anong ibig sabihin nun? Letter L pa, vertical at horizontal. Di ba? So, love God and love your fellow men. Vertical and horizontal love. You see? So, ang Luke chapter 10, verse 25 to 28. Luke 10, 25 to 28. A teacher of the law came up and tried to trap Jesus. Gusto niyang bitagin niya si Jesus. May bitag pala dito. Okay? Yeah, si Jesus. Teacher, he asked, what must I do to receive eternal life? Ano bang gagawin ko para matanggap ko yung buhay na walang hanggan? Kasi dito sa mundo, wala naman. May hangganan naman pong buhay natin. Ano bang gagawin ko para matanggap ko yung buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, Jesus answered him, what do the scriptures say? Ano ba sinabi sa salita ng Panginoon? How do you interpret them? Ano bang pagkaintindi mo? Okay? So, ang verse 27, the man answered, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. Diba? Okay? So, alam niya pala yung salita ng Panginoon talaga. Now, ang verse 28, you are right, sabi ni Jesus. You are right, Jesus replied. Do this, and you will live. Sabi niya, gawin mo yan, and you will live for eternity. So, ano bang gawin natin po sa buhay natin habang nandito po tayo sa mundo? We live to love God and love our fellow men. Live to love God, okay, and fellow men. So, pangalawang L yun, di ba? Number 1, longs to worship God. Number 2, lives to love God and fellow men. So, kasi, yung love po is my vertical at my horizontal. Di ba? So, you cannot love your fellow man if you don't love God. You love God first. Because, first of all, God loves us. Di ba? Siya po yung una nagmahal sa atin, di ba? So, mahalin natin ang Panginoon. At pag mahal mo ang tao, huwag mong pakialaman yung mga buhay na ibang buhay. Di ba? Kung anong may tulong mo, tulong ka. Tapos, hindi ko talaga buhay ang paninira ng isang buhay ng isang tao. Kasi, God loves them also. You see? So, kaya nga, importante po ngayon, mahalin natin ang Panginoon, and we respect each other, we love each other because God loves us. Mahal po tayo ng Diyos. Okay? Kaya nga po, pagmamahal din sa kapwa ang pinaka-importante. Now, number 3, which is the last. 3 lang po ibigay ko para ma-memorize nyo naman. Longs to worship God, lives to love God, and fellow men. Number 3, those who love God, likes to obey God. Likes. Di ba mag-like tayo dyan? Like tayo dito sa live. Like tayo doon sa FB. Like tayo doon sa YT. Maraming mga likes di ba? But pangatlo po, those who love God, likes to obey God. Ilang likes ba ang ibigay natin sa Panginoon? 1,000 likes? 1 million likes? Or unending likes? Di ba? Mas grabe sigurong likes to. Likes nga tayo sa video na walang kabuluhan. Di ba? Now, dito, likes to obey God. So those who love God, you obey God. You obey God rather than men.
Paminsan-minsan, i-obey natin ang tao kasi ayaw natin magalit siya sa atin. Madisobey nga natin ng Panginoon kasi ayaw natin magalit yung isang tao sa atin. I'd rather obey God, okay, than man. If you obey God, God is pleased. Okay? Kaya nga po, pag i-obey mo naman ng tao, hindi mo naman sasaktan yung kapwa mo kasi you obey God. You see? Now, Romans 8:7. And so people become enemies of God when they are controlled by their human nature. They are controlled by human nature kasi yung human nature po natin, makasalanan po tayo. Natural talaga sa atin ang gagawa ng kasalanan kasi may nga human ang tao. So, anong ginawa ng tao? Sinunod natin ang human nature natin. Hindi natin sinunod ang Panginoon. For they do not obey God's law. You see? Ang human nature po natin, hindi talaga, nag-disobey po talaga. Ang isang bata, turuan mo ng tama, ang ginawa, mali pa rin. Kasi talagang nature natin yun. Paminsan-minsan, gagawa ng kasamaan, bawa ng mistake. Kasi nobody is perfect. But, ang gusto ng Panginoon na sundin natin siya. For they do not obey God's law. And in fact, they cannot obey it. So, pag sundin natin ang sarili natin, talagang hindi natin masunod ang Panginoon. We obey God because we love Him. Kasi mahal tayo ng Diyos. That's why we obey Him. We love Him. Mahal tayo ng Diyos. God loves us with an everlasting love. Diba? Kaya sinabi ko kanina, Jeremiah 31 verse 3. Okay? He loves us with an everlasting love. Mahal po tayo ng Panginoon. Now, ang verse 9 po, Romans 8:9. Okay? Romans 8 verse 8 first. Okay? Those who obey their human nature cannot please God. So those who obey their human nature, yung human as we are, susundin natin yun, anong gusto natin gawin, you cannot please God. So anong paraan po ma-please natin siya? Don't obey yourself, obey God. Yan po. Huwag natin sundin yung sarili natin kasi pag sarili natin ang sundin natin, mali palagi ang ginagawa natin. So, we continue to serve the Lord. Pag nagkamali ka along the way, kasi hindi ka perfect, you continue to obey God. Gawin yung tama. Pag nagkamali, tama pa rin ang gagawin. Hindi po yung magpatuloy sa mali. Yan po yung gusto ng Panginoon. Now, Romans 8 verse 9. But you do not live as your human nature tells you. Okay? Instead, you live as the Spirit tells you to. In fact, if in fact God's Spirit lives in you, pag nandyan na yung Espiritu ng Panginoon sa buhay mo, whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. So, pag wala pa yung Espiritu ng Panginoon sa buhay mo, sigurado. Di ba? Wala ka pa sa Panginoon. So, paano natin ma-detect na nandyan na yung Espiritu ng Panginoon sa atin? Siyempre, susundin mo yung gusto ng Panginoon. Ngayon, kasi siya yung magdidikta. Siya yung magsasabi sa iyo, "Hoy, masama yung ginagawa mo, hindi na yan maganda." Di ba? May konsensya yan. May sinasabi sa iyo na hindi tama yung ginagawa mo. Kaya nga po, mas maganda yung, nandyan na yung Espiritu ng Panginoon. When you receive Jesus Christ, you invite Him into your life. Okay? Sasabihin mo, tinatanggap kita, Panginoon, sa buhay ko. From now on, I will receive you as my Lord and Savior. That time, when you pray, you accept Him. Makikita mo na may konsensya dyan sa buhay mo, magsasabi, yung sinasabi mo, ginagawa mo ngayon, mali. May konsensya po talaga. Ang taong patuloy na gumagawa sa mali, wala na yung konsensya. Kaya nga po, ang isang tao na nandyan yung Espiritu ng Panginoon sa buhay niya, okay, may mag-guide sa'yo. Okay? May magsasabi talaga sa'yo. Kaya nga, Galatians 5:25, if we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Di ba? Keep in step with the Spirit. Ano bang sabi ng Espiritu? Sabi niya, hindi yan maganda dyan. Mali yan dyan. Itong gagawin mo. Yung tama. Ayan. Yan po yan. So, kaya nga po, minahal po tayo ng Panginoon. See? So, we need to like God. Okay? So, those who love God likes to worship God. Likes to obey Him. So, susundin mo talaga ang Panginoon sa buhay mo. Okay? So, kaya nga, huwag natin kalimutan yung tatlo sa araw na to. Loving God,
Ano bang ma-expect natin sa buhay ng isang tao na nagmamahal sa Panginoon? Na longs to worship God, lives to love God and fellow men, likes to obey God. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa buhay na to. So, kantahin muna natin.